Kasi doon sa amin, bawal ka mag-browse ng ibang, na sites Got na it. non-work related, no? Dahil tech tayo, hindi naman tayo napagdamutan ng kaunting kaalaman na kaya natin i-bypass yung robot. So, ngayon, nahuli ako. Sabi na yung gano'n. Di ba bawal yan, gano'n? Mali ko naman. Aminin natin. Balik yung mundo, mali ko naman. Pero doon ko hindi nakuha na bakit yung close niya na ka-team ko. Naggaganon din. Ganun din. Tapos, ay, wag yan. Bakit ang lambing? JD Harry, may tanong ako sa inyo. May time na ba sa career niyo na na-confront kayo ng boss niyo or kinonfront niyo yung teammate niyo? Ganun. Meron na ba? Meron. For sure, diba? Working for more than a decade, definitely. How about you? Yeah, definitely. Kasi for example, may nagawa kayong mali or parang may nagawa kayong kulang na hindi kayo nagawa pala. Tapos, kailangan kayo i-confront nung boss nyo, di ba? May mga times talaga hindi talaga maiiwasan. Ay. So, alam mo, minsan pa, kahit wala kang ginawang mali, kinukonfront ka. Pwede. Totoo. Yeah, I have that experience as well. So, it's safe to say na we're not alone. We're not alone. Lahat nakaka-experience nun. Pagkwentuhan natin. Unahin na kita, Harry. Okay. Sige, ang ganda. Anong... Pag ganitong topic, parang ako yun. Pagka medyo makabuluhan. Hindi, ano to? Pag mainit, ako eh. Ano to? Para makapagbigay tayo ng advice. Yeah. Kasi lahat Sige. nakaka-encounter. Anong pwede mong may share regarding confrontation with your workmates? Siguro boss muna. Sige. Sa akin. May isa akong boss na talagang ina-adore ko na mataas yung respect niya sa tao. Kung paano siya mag-approach. Doon ko masabi. Pero yung gravitas ng words niya, yung paano niya binubuo yung statement niya, mabigat. Para sabihin mo na, ako na nahiya umulit. Yung choice of words, you mean? Ako na nahiya magkamali or what, diba? Yung pinaparamdam niya sa'yo na suportado kita, pero mali ka talaga eh, diba? May ganong klase ng boss na yun yung medyo nakaka-earn talaga ng respect ko. Pero may mga boss din na yun nga, sabi ko, baka kahit hindi ka gumawa ng mali, maka-call out ka eh. Alam mo yun? Hindi mo naghahanap ng... Siguro quick sharing lang na bago pa ako sa mundo ng pagtatrabaho. Ngayon, na nangyari, may rules, no? May rules yung office, and then you have to follow. Kasi doon sa amin, bawal ka mag-browse ng ibang non-related na sites, non-work related, no? Dahil tech tayo, hindi naman tayo napagdamutan ng kaunting kaalaman na kaya natin i-bypass yung robot. So ngayon, nakaka-access Since bago ka pa lang, sabi mo, bago ka pa lang sa pagtatrabaho. Diba, nakaka-access ka. So ngayon, pero alam mong ganun. Ngayon, nahuli ako. Sabi na yung ganun. Ay, ganito na yun. Di ba bawal yan, ganun? Tapos sa akin, mali ko naman. Aminin natin. Balik yung mundo, mali ko naman. Pero doon ko hindi nakuha na bakit yung close niya na ka-team ko. Naggaganon din. Naggaganon din. Tapos, ay, wag yan. Bakit ang lambing? Ang lambing. Ay, wag yan. Ano rin yan, parang parehas ko rin na medyo fresh grad, gano'n. Sabi niya, so ang nangyari sa akin, hanggang, hindi ko na siguro discuss, pero serious yun, to the point na na-trigger ako na mag-resign. Nung magre-resign na ako ngayon, umabot sa boss nung boss ko, siguro na-earn ko rin naman yung respeto dahil sa performance ko. Ang sabi nung boss ko, nung boss ko na, bakit ako mag-resign? Sabi ko, sir, kasi, medyo tapatin ko yun, hindi ko naramdaman yung fairness. So sa akin, again, serious to, not just because of this. So, okay, hindi kaya. Okay lang yan. So sa madaling sabi, nag-usap kami ng maayos. It ends up na, hindi ko man sinabi kagad na, sige, hindi ko tutuloy. Pero sa isip ko that time, sige, mukhang okay pa mapag-isipan. Naareglo naman. Siguro,
maganda naman yung Got pagkakakilala. it. Lumabas ako ng office, yung boss ko, alam mo, sabi niya, ano nga rin, nasiraan mo na ba ako kay boss, Uy. Confrontation din yan. Confrontation. Pero, siguro, sinasabi ko siya, ang takeaway ko lang naman doon simple. Pag di ka matigas, aalis ka. Pag malambot yung puso mo, maapektuhan ka. Ang pinangawakan ko na lang that time, hindi mo ako masyado, siguro hindi tayo click. Yun na lang. Kasi, ako, naniwala ko lahat ng tao, mabait naman eh. Pag hindi kayo nagtugma, hindi lang kayo tugma, hindi ibig sabihin masama yung isa. Di ba? Minsan, mabait yan para sa iba. Sa'yo, hindi. At ikaw rin mismo, mabait ka para sa iba. Pero sa iba rin, hindi. Diba? So, hindi lang kami click. Ngayon, dahil gumanon siya, tumagal pa rin ako ng additional 6 to 8 months yata. At dumating yung point naging okay kami. Siguro nakita namin na hindi lang talaga kami click as boss and Yes. ganun. Okay naman. Ang point ko lang doon, may mangyayari at mangyayaring ganyan, nasa pagdadala mo na. Pero buti na lampasan mo yun. You got over it. You and your former boss. At saka ano yun, Pops kung isipin mo, medyo parang 1 year plus pa lang ako nakapag-graduate noon. Kung hindi matibay yung damdamin mo doon, iindahin mo yun eh. Diba? Wala namang ganun sa school eh. True. Buti naging okay din kayo at the end. Tama. Nasa sayo talaga kung paano mo siya ipo-process. And good thing din na kailangan mo talaga tibayan yung loob. Yeah. What about you, JD? Ikaw naman, your turn. I think nangyayari kasi yung confrontation, palagi may context. Yun yung I think mahalaga dun sa confrontation. To always have a context. Because otherwise, it's just an act of aggressiveness. Diba? Kasi parang, first day ko, tapos gaganda tayo. Well, ano yung context natin? I think yun yung malaking part ng confrontation. Ipaintindi ba't na ginagawa? Oo, like, and ano yung context. And I think dun yung magdi-differ kung ano yung magiging klase ng confrontation. Like, kung pangit yung confrontation nyo, it's very aggressive, it's very emotional, it's borderline unprofessional. Yung context nyo kasi, I think yun din yung nature ng context nyo. Saan kayo nanggaling, di ba? But if it's super respectful, sobrang professional, yes, it's a top discussion, pero everything is objective, alam mo yun, yun yung context nyo din. And yung context na yun, I want to highlight na sometimes kasi it's coming from the culture of the company. What's being tolerated. Ito yung, ganito yung normal natin. You know na magti-trickle down yun. Yeah. Dapat, dun sa mga sensitive and top moments din. And yun na nga yung isa sa confrontation. Why did I say that? I think two things. I was able to experience both. Unahin ko muna yung bad. Of course, doon ako. Yung parang may bad confrontation. Kadalasan nangyayari sa akin yun. Hindi mga kadalasan. Nangyari sa akin yun one time because of misaligned expectations. And I guess yun din, the delivery na parang, bakit naman ganito? Bakit ganito yung delivery? And to the point na, hindi ako makatingin sa salamin, guys. Afterwards, parang, bakit ganun? Sobra bang wala akong magaling na, hindi ba tama yung ginagawa ko, etc. Wala akong ambag. Oo. Ang gusto ko dun sa mga confrontation na very respectful, sobrang okay nung pagkakaano, hindi mo alam na confrontation siya. Sabi lang. Hindi mo alam na it was supposed to be a tough discussion. And I think yung nanggagaling yun dun sa, and I'm trying to do this now sa mga team members ko na I'm managing, no? I put structure into it. Like, may one-on-ones tayo every week. Or like parang monthly, meron tayong performance review. It's a confrontation if you think about it. Yeah. You're really confronting someone about their performance. But since it's structured, updates lang. May updates lang. And at the same time, may structure siya, may expectations. Kahit pa paano, nandun na yung, okay, may structure itong pag-uusap natin. Hindi yung sabi ako ng emotion ko sa'yo. Sabihin mo yung mag-lashback ka sa akin, something like that. Baka nabanggit ko na dito, pero never ako naging fan ng pahayaan system. Oo. Yung one to many, yung middle of the crowd. I-roll out mo, gano'n. Hindi. Kasi sa akin, una, hindi ko siya gusto gawin sa akin. Kung dumating sa point na maigaganon sa akin, just make sure objective ka. Na talagang you're calling me out because out of line din. Gets. Yun talaga yung call ng situation, no? So sige, okay lang. Pero kung kaya natin igilid natin, mag-usap tayo,
Diba? Could be a heated conversation, pero at least hindi sa harap ng tao. Kasi ang problem doon is yung after nung conversation na yun eh. Ano yung intindi nila? Tayo, alam natin yung pinaglalaban natin. Yung iba, wala eh. True. Hindi na yun maganda sa'yo. Okay. Ngayon, if magkaroon ng confrontation kayo, baka gamitin yan as arsenal para sa'yo. Diba? So, hindi talaga. Ako naman, lagi akong part ng tough conversations. No? Especially during my first years of working din. Kasi Maybe because of your role din eh. Diba? because of the role din. I think because of the impact ng role. Ng role, tama. No? It's expectations. So, sa importance ng role na kahit ako hindi ko pa nare-realize na ganito pala siya ka-importante. Diba? Lalo na startups. Right? Ako, parang lumaki talaga ako sa startups. So, every role is crucial sa pag-run ng business. No? So, I feel like, especially in startups, na hindi talaga maiiwasan na may tough conversations because you're always Survival. survival mode kayo lagi, no? Pero I think may naalala ako na ito gustong-gusto ko rin yung manager ko na to kasi praising in public pero Talaga. Ruthless and in private. No? So sobrang na-appreciate ko yun, no? So one time akala ko kasi kaklose ko na lahat. Akala ko close ko na lahat. Ako yun ang magnawa. Oo, ito. Alam mo, kung mapapanood to ng manager ko, kilala niya kung sino siya. Pero akala ko talaga, kaklose ko na lahat. Tapos, alam mo yung akala ko chami-chami na. So, sinabi ko na, guys, may kwento ko, gano'n. Ginanong ko lahat sa parang general channel. Sobrang saya mo lang. Sobrang saya ko lang. Tapos, may sumagot na mas higher up na, please don't treat it as parang please don't take this lightly, gano'n. Don't take the situation lightly. Tapos parang, sorry. Tapos, yung manager ko biglang, call tayo, gano'n. So, alam mo yun, parang mga rookie mistakes, no? Rookie mistakes. So, I feel like, ngayon na I get to manage a team on my own, diba? Parang, sobrang thankful ako na ganun yung treatment sa akin. Nagsisimula pa lang ako kasi sobrang madadala mo na tama yung sabi mo na ganito yung gusto kong treatment kung ako kung sa akin mangyayari. Tama. So I feel like that's an important part, no? Lalo na kung manager ka and you're handling conflicts. So parang anak, no? Parang anak sa magulang kung ano yung nakalakihan mo. Yun din yung gagamitin mong style. Ang galing. Tsaka yun din yung sinasabi ko lagi minsan na hindi ka dinedefine ng attitude mo sa labas, sa attitude mo sa workplace. Pwede mo paghiwalay. Tama. Don't take it personally talaga. Hindi. Tapos ang mahirap kasi, for example, may na-prejudge mo na yung tao. Diba? And it affects yung pag-approach mo dun sa tao. Right. No? And if you need to confront that person, maaaring na-misjudge mo siya or what, diba? So, yun yung mahirap eh. Especially sa role natin, dumating nga yung point na kailangan ko sabihin na matatanggal kayo, underperforming. Ang hirap. Hirap. Nagtrabaho sa restaurant dati. Nahuli sa CCTV. Nagbubulsa ng tip. Oof. Bawal ba yun? Ito pa matindi. Kasi centralized yung tip. Ano tawag doon sa ganun? Tip pocketing. Hindi. Ano yung tawag doon sa bagayong tip? Ano yung tawag doon sa... Centralized tip. Yeah, ganun. No? Hindi yun yung service charge. Hindi. Hindi pa yung service charge. Pero di ba dapat yung tip parang inano niya sa lahat. Pinupool. Okay, anyway. Yun yung rule. Ako naman kasi parang, di ba, may time siguro talagang gusto ng guest na personal. Sa'yo lang. Sa'yo lang talaga. Hindi ko na para ay ma'am, hindi ko pwede. Binabalato ko yon. Pero pagka wala naman talagang sinabi sa'yo, alam mo na rin yung obligasyon mo. What makes it worse is co-manager ko yun. Yung nagbulsa. Manager ka, dude. Ba't ka nagbulsa ng tip? Nung nakita yung video na yun, nung araw na to, kinahaponan. Kailangan tanggal Kailangan ko na sabihin,
First time ko magsabi. Hindi ko alam paano. Saka magka-level kayo eh. Diba? Yun ang mahirap. Sabi ko lang Same gano'n, no? level Pag-upo kong gano'n. Sir, ang tanong ko na lang, bakit? Anong bakit? Anong nagawa yun? Tapos gumulong na. Naisip niya na. Umuwi, hindi na pumasok na bawas. Talaga. Okay. At least tanggap naman. Mahirap, pero kailangan mo siyang gawin. Gets. Pero feeling ko mas mahirap sa part mo. Kasi ikaw yung magsasabi. Di ba? Bearer of the bad news. Ang hirap nun, ang hirap. Tuloy-tuloy yung usapan natin. But before we continue, quick message from our sponsors. No? If you're someone looking to pursue a career in tech, look none other than our sponsor for today, MMDC or Mapua Malayan Digital College. Sa MMDC, updated na yung learning system nila, wherein they would utilize AI to further improve yung learning experience sa mga students. At the same time, you get access to different courses from global universities. Yeah. So yung pag-aaral mo, talagang holistic. Add mo pa yung pagka-flexible nito. May classes in the morning, afternoon, and evening kasi fully online college sila. Go ahead and check out their website at www.mmdc.mcl.edu.ph and check out their socials at Mapua Malayan Digital. For our viewers then, you feel like you're gonna have a confrontation with or you're gonna have a tough discussion with some phrases that might help. Can we talk about something I've been thinking about, right? Or I may be wrong, pero I'd like to understand kung ano nangyayari. Or maybe ask your peers, or your coworker, how can we handle this better next time? Para manatiling malumana yung conversation, di ba? Walang tension na mag-increase. Maaring tama ka sa sitwasyon na yun, pero pag sinabi mo yun ng mali, sa maling paraan, maling pananalita, maling emosyon, lalabas ka pang mali. Ako naman yung approach ko palagi is to always put structure around it. Na yun nga like set up one-on-ones. Ang kagandahan dun sa frequency niya na palaging weekly na ganun, quantified Na parang, ito yung sinabi ko sa'yo last week. So, kamusta dapat by next week ganito na siya mag-improve. Kung hindi pa rin nag-improve, ano itatry natin, etc. At the same time, hindi na lumalala. So, hindi abot sa big confrontation. Kasi, kung ikaw yung bearer of bad news and then yung someone is like not performing, first few weeks pa lang naman, gets niya naman na shucks, parang ito na yung trend Hindi ako nag-improve. So, at least, it puts less emotion dun sa confrontation na. So, yun, structurize mo lang. It doesn't mean na prangka ka. You have the license to hurt other people. Tama. Yeah. Agree. You don't have to be nice, but at least don't be rude. Sabihin mo lang nang huwag mo pa sobrahan. Ibigay mo lang yung tamang mensahe. Huwag mo lang sobrahan. Tatagos yun sa tao. I mean, minsan nakakapagod nang magsalita about that. Pero, yun there would still be people the reality is that kadalasan when they're shouting, when they're yelling at you, and they're really intentionally choosing the most hurtful of words, kadalasan it's self-serving rather than it's for you, like it's not constructive. I hope sana mawala yung ganun sa workplace. Exactly. Pare-paras kayong gusto magtrabaho. Yeah, pare-paras kayong gusto umasenso. May pumasok ba dyan na excited na ako di gawin yung trabaho ko? Wala naman yata. Excited na ako mag-fail. Excited na ako mag-fail para makaway ko yung boss ko. Wala gagawa nun. Everyone's doing their best. Yeah. Might not be like the best na standard mo, pero you can, may resolution sa. Right. If talaga hindi mag-work, confront, then sabihin mo, wala, it's not working. It's not working. Yeah. So let's all be empathetic with one another, especially in the workplace. Kayo naman, baka may stories kayo of confrontation or confronting with your coworker. Share nyo naman on the comment section below. And as always, we are rooting for you. Huwag nyo i-share, huwag nyo i-name drop yung mga... Huwag nyo i-name drop yung... Galingan nyo sa pagta-type, sa pag-comment. Pero sa work, galingan nyo din and kindness, guys. Yeah. And kung sakali man mapanood nyo to, huwag nyo na i-share tapos ika-captionan nyo na. Baka para kay ano to. Pero gawin nyo lang lahat. Todo lang natin lagi. Shout out. Ay, gagi ka.